May kilala akong tao na nakatira mag-isa sa gitna ng kagubatan at ang mga kwento niya ay siguradong magpapatayo ng balahibo mo. Isa sa mga nakakatakot niyang karanasan ay tungkol sa mga haunted na painting na nagbabago tuwing gabi. Isang gabi, napansin niya ang anino sa painting na tila unti-unting lumalabas mula roon. Sa sobrang takot, natagpuan niya ang sarili niyang nakakulong sa isang bahay na puno ng mga painting na nagmamasid sa kanya. May kilala akong tao na nakatira sa isang bahay na nasa gitna ng kagubatan. Mag-isa lang siyang nakatira doon. May mga kapitbahay naman daw siya pero mga ilang kilometro pa ang layo ng mga ito. Isa sa mga kwentong ibinahagi niya sa akin ay tungkol sa mga haunted na painting na nakasabit sa bahay niya. May mga painting daw na nakasabit sa dingding ng bahay niya. Mga tanawin lang naman daw ang nakapinta roon. Mga tanawin ng kagubatan, bundok, lawa at kung ano-ano pa. Pero ang kakaiba raw sa mga painting na iyon ay nagbabago ang mga detalye ng mga iyon tuwing gabi. Napansin daw niya iyon nung bagong lipat pa lang siya. Hindi niya raw alam kung bakit ganoon ang mga painting. Pero naisip niya na baka dahil lang sa stress niya sa paglipat at sa pag-iisa sa gitna ng kagubatan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sofa at nagbabasa ng libro, napatingin siya sa isa sa mga painting. Napansin niya na parang may nakatayo sa gitna ng kagubatan na nakapinta roon. Tumayo siya at lumapit sa painting. May anino nga na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Hindi niya raw alam kung paano niya hindi napansin iyon noong mga nakaraang araw. Naisip niya na baka may naglalaro lang sa kanyang mga mata, kaya binaliwala niya lang yon. Kinabukasan, nang tingnan niya ulit ang painting ay wala na ang anino. Doon na raw siya kinabahan kasi alam niya na hindi lang siya namamalikmata. May nagbago talaga sa painting. Inisip niya na baka may tao na nagpipinta ng mga pagbabago sa mga painting habang natutulog siya. Pero paano? Paano makakapasok ang taong iyon sa bahay niya? Simula noon ay naging alisto na siya. Lagi niyang tinitingnan ang mga painting at hindi lang pala isa ang nagbabago. Lahat sila ay may mga nagbabagong detalye. Minsan ay may mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Minsan naman ay may mga isda na lumalangoy sa lawa. Pero ang pinaka nakakatakot ay yung anino na nagmamasid sa kanya. Dahil simula noong makita niya ang anino na iyon, ay nagsimula na siyang makaranas ng mga kakaibang bagay. May mga gamit sa bahay niya na gumagalaw sa sarili ng mga ito. May mga boses siyang naririnig. Minsan ay may mga kamay na humahawak sa kanya habang natutulog siya. Sa sobrang takot niya ay tinawagan niya ako. Ako raw kasi ang kilala niyang may alam sa mga ganitong bagay. Sabi ko sa kanya, sa tagal naming magkaibigan ay ngayon lang niya ako tinawagan. Pero hindi ko na lang siya pinansin at tinulungan ko na lang siya sa problema niya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Paano ba naman kasi ay napaka-imposible ng sinasabi niya? Mga painting na nagbabago, imposible naman yata iyon. Sabi ko sa kanya, baka naman namamalikmata lang siya. Baka dahil lang sa pag-iisa niya sa gitna ng kagubatan, kaya nag-iimbento siya ng mga bagay na hindi naman totoo. Pero sabi niya, hindi raw. Totoo raw ang mga sinasabi niya. Sabi ko sa kanya, kung talagang totoo ang mga sinasabi niya ay kumuha siya ng ebidensya. Maglagay siya ng mga kamera sa paligid ng bahay niya para makuhanan yung taong nagpipinta ng mga pagbabago sa mga painting. Pero sabi niya, nagawa na raw niya iyon. Wala naman daw nakuhanan ng mga kamera. Sabi ko sa kanya, baka naman kasi wala talagang nagbabago sa mga painting. Baka dahil lang sa pag-iisa niya kaya nagkakaroon siya ng mga halusinasyon. Hindi na siya sumagot pero alam kong nagalit siya sa sinabi ko. Ilang buwan din kaming hindi nag-usap hanggang sa isang araw ay tumawag siya sa akin. Sabi niya, may nangyari raw sa kanya at kailangan niyang malaman ko yon.
Habang nagbabasa raw siya ng libro ay napatingin siya sa painting na may anino. Nakita raw niya na yung anino ay unti-unting lumalabas mula sa painting. Napatayo raw siya at lumapit sa painting. Pero hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Yung anino raw ay lumabas mula sa painting at naglakad papunta sa kanya. Hindi raw siya makagalaw sa sobrang takot. Yung anino raw ay nakatayo lang sa harapan niya at nakatingin sa kanya. Nung makagalaw siya ay tumakbo siya papunta sa pinto. Pero nagulat siya nung makitang yung pinto ay naging isang malaking painting. May mga anino raw na nakatayo sa gitna ng kagubatan na nakapinta roon. Tumakbo siya papunta sa bintana pero ganoon din ang nangyari. Naging painting din ang bintana. Nakatayo raw yung anino sa likuran niya pero hindi siya lumilingon. Tumakbo siya papunta sa kwarto niya pero ganoon din ang nangyari. Naging painting din ang pinto ng kwarto niya. Lahat daw ng pinto at bintana ng bahay niya ay naging mga painting. Hindi niya alam kung paano siya makakalabas. Lahat ng daan palabas ay nagbabago. Paulit-ulit lang siyang bumabalik sa sala. Nakikita niya yung anino na nakatingin sa kanya pero hindi niya ito pinapansin. Hanggang sa napagod na siya. Nahiga siya sa sahig at pumikit. Hindi niya raw alam kung gaano siya katagal na nakahiga sa sahig. Pero nung imulat niya ang mga mata niya ay nasa sala pa rin siya. Pero yung mga pinto at bintana ay bumalik na sa dati. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Nagulat pa siya nung makitang gabi na pala. Nung bumalik siya sa loob ay napansin niya na wala na yung anino sa painting. Pati na rin yung ibang mga anino sa ibang painting ay wala na rin. Ipinagbili niya raw yung mga painting sa palengke. At ilang linggo matapos niyang gawin yon, ay nakita niya yung taong nakabili ng mga painting. May anino na nagmamasid sa taong yon. Hindi ko alam kung totoo ang kwento ng kaibigan ko. Pero kung totoo man ay napakaswerte niya at nakaligtas siya sa mga aninong yon. At least meron siyang kwento na maibabahagi tungkol sa pakikipagsapalaran niya sa mga anino. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na hindi lahat ng bagay ay dapat pinapabayaan, lalo na kung may kakaibang nangyayari. Ang mga anino sa painting ay naging totoong banghungot. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you sa next upload. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may aninong nagmamasid din sa'yo.